Ang mahal nito sa labas, kaya gawa tayo. Simple lang din naman ang mga sangkap, mayroon lang din naman dito sa bahay. Umpisahan natin. Kuha muna ako ng tanim ko. Ayan, pipitasin ko na ito kasi para dumami siya. Yan. Saka may ito pa. O, diba? Mayroon na tayong nakukunan. Kahating kilong harina, maglalagay ako ng 2 tablespoon ng yes at isang teaspoon na improver para sa mas malambot na tinapay. Ito pinaghalo-halo ko lang at maglalagay tayo ng isang pirasong itlog, asukal, mga 3/4 cup at ang ating 200 ml na tubig. Yan, paghalo-haluin ko lang muna yan at isasalang ko nga sa aking mixer. Ito na. Mahina lang muna, nasa number 1 lang yan habang hinahalo-halo ko. At ilagay ko na yung aking scallion. Ayan. Hindi ko na rin naipakita yung paglalagay ko kanina ng star margarine. Hindi naman oil, pwede rin butter. Pindi kung anong mayroon ka dyan available sa bahay, okay na yun. Habang nire-rest natin ng mga 30 minutes to 45, ayan, naghanda naman ako ng ating pampalaman, ng ating piling. Tuna, at saka bell pepper, paminta, at saka yung ating mayonnaise. At ito na nga, after 45 minutes, umalsa na siya. Nag-double size na, kaya ito na. Mag-ano na tayo, magkakat na tayo para sa ating pandesal ng ating gagawin. Hindi naman ako baker's guy. Natuto lang kay madiskarting nanay. Ayan, kay actually marami yan sila aking napagtutunan. Yan, napag-aralan at ginayahan. Yan. Pero minsan-minsan lang ako gumagawa ng tinapay nung natuto na ako. At least alam ko na. Binabalikan ko lang sila pag video nakakalimutan ko. Ayan, pang sarili man lang at least nakakaraos na, 'di ba? Pero sa totoo lang, kumikita na rin ako diyan kahit papaano. Marami na rin naman nagkakagusto ng aking tinapay. Kaya lang minsan lang kasi ako gumagawa pag natipuhan. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre marami din tayong pinagkakaabalahan. Mayroon din akong maliit na tindahan at saka siyempre, alam mo naman ang senior na. Siyempre marami na rin nararamdaman kaya kalma-kalma lang sa mga gagawin at pagtitinda. Paghahanap buhay, tama na yung paminsan-minsan. Hindi man ako expert dito sa sa pagmamasa. Pero sigurado ang lambot naman ng tinapay ko kasi talagang minamasa ko ng minamasa yan kahit na hindi yan pantay-pantay basta may timbangan, magpapantay pa rin yan. Diba? Sino relate dyan? Timbang ko ito ngayon kasi alam ko ititinda ko ito. Hindi rin naman tatantanan nito ng aking mga suki. Kunti lang yung ginagawa ko. May bibili pa rin dyan. Sorry na lang ang mauubusan dyan dahil kunti lang yan. Ayan, tatapusin ko lang yung aking pagtitimbang. Pagkatapos niyan ay bibilog-bilogin ko lang din yan at itatabi at saka naman tayo na magpapalaman. Ito na nga. Tuloy-tuloy lang natin hanggang sa matapos yan. Sandali lang din naman yan dahil konti lang yan. Mas bit ko yung ganitong style ng pagkuklos ng tinapay kasi mas namamasa mo pa sila. Mas lalong malambot ang tinapay pag gaganyan. Parang style ng siopaw ba? Kasi medyo may liquid itong ating palaman. Kaya kailangan natin ng ganun na method ng pagbabalot. Ayun. At ito na nga. Naikot ko na sa breadcrumbs. Ayun na. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos. O, diba? Ganyan lang. O. Ayan na nga. I-rest natin ito mga 2 hours. Depende sa pag-alsa niya. Siyempre babantayan natin kung paano na siya makalaki. Iba-iba kasi ang ating weather, di ba? At ayan, after 2 hours, ito na sila, malalaki na at isasalang na natin. Luto lang natin ng 20 minutes. Guys, luto na ang ating, yan ang ating hapunan ngayon. Tuna pandesal. Amoy pa lang, naku, ang sarap-sarap na. May scallion pa yan, guys. Kunti nga lang kasi galing sa tanim ko. Kunti lang yung tanim ko. At ito na nga, syempre luto na nga. Kaya umpisahan ko naman ang pag-test na. Ayan, sobrang lambot, guys. Ayan, ganda ng texture ng ating tinapay. Ang ating pandesal na tuna
with ham at syempre ang ating mayonnaise. At yan lang guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Takit sa susunod pang mga video. Ayan, mga giliw ko, ang inyong Nanay Susan. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Manay Mel, Easy Sabor, Mix and Cook.